650cc inline 4 na napakaangas sa sport bike. Pero hindi mo na kailangan gamitin ng clutch. Naka Honda e-clutch na kasi. Gimmick lang ba ito ng Honda or kailangan talaga sa panahon ngayon? Alright, so papakita ko muna sa inyo yung seat height. Again, I'm 5'8". Yan, ito guys yung itsura. Minimal tiptoe lang naman pag nakababa yung dalawang pa ako. Pero pag nag 1 foot down ako, yan guys, so flat foot na natin. Pag nakamotor ka naman, di mo kailangan ibaba yung dalawang pa mo eh. Yung isang pa lang, okay na yun. And yung riding position mo naman dito, although sport bike to, hindi siya kasing aggressive ng mga super sport. Ayan guys, oh. Siyempre iba pa rin yung naked, pero mas okay na to. Kumbaga hindi masyadong sasakit yung likod mo sa long ride. And yung foot placement ko rin medyo aggressive. Kaya kung makikita nyo, ganyan yung itsura ng binti nyo. Okay, tara, let's go. Excited na akong gamitin to. Pakita ko rin pala muna sa inyo kung gaano ka-okay itong e-clutch. So ngayon guys, naka-neutral tayo. Hindi tayo hawak ng clutch. Magpiprimera tayo. Ayan guys, so first gear, walang clutch. Yan yung e-clutch technology. Pag a-under ka naman, hindi mo na rin kailangan mag-clutch. So itong buong video, hindi tayo magka-clutch. Tara guys, expressway gaming tayo. Yan, ito isa pa nating gusto sa e-clutch. May quick shifter na to. May auto blip na rin. Stock pa yung exhaust ha. Pero kung naka aftermarket to, ang ganda panigurado ng tunog nun. Ito guys, downshift. Ganda ng tunog eh, no? Sana rinig sa camera. Iba talaga pag sport bike ang dala mo. Sobrang sporty ng handling. So again, very convenient gamitin tong e-clutch. Kasi nga, hindi mo na kailangan mag-clutch. Parang naka semi-automatic ka na. Cambio ka na lang ng cambio. Pero baka tinatanong mo naman yun, bakit mayroong clutch pa rin? Kasi nga pwede ka pa rin mag-manual mode dito. So anytime na i-pull mo tong clutch, magma-manual ka. So kunyari gusto mong bumomba, siyempre kung naka-e-clutch hindi ka pwedeng bumomba, di ba? Ayun no, kasi under ka eh. So pull mo lang tong clutch, di ba? Bomba ka na. Pero once bitawan mo yung clutch, after a few seconds babalik na ng e-clutch yun. Astig no? Pero kunyari, meron kang ride na gusto mo naman full manual, ayaw mo muna mag-e-clutch, pwede mo ring i-turn off sa sa settings. Pero take note lang, pag in-off nyo yung e-clutch, once i-off nyo tong motor tapos ni-restart nyo, naka-automatic on ulit yung e-clutch. Sarap gamitin ito guys. And for me, tama lang yung posture mo dito. Kasi nasubukan ko dati yung Fireblade. Yun talaga, grabe, super sport. Talagang dapang-dapa ka dun. Dito, medyo upright ka pa ng konti. Pero again, hindi pa rin tulad ng mga naked bike. Ito pala yung bagong test ride unit na CBR 650R ng Honda flagship Paranaque. Ako yung unang nakahiram nito. So nung kinuha ko kahapon to sa showroom, 0 kilometers pa. And of course, shoutout din pala Insta360. So meron tayong secondary camera ngayon, X6. So maganda dito, kahit naghihintay tayo sa toll gate. Yan, nakaprimera na tayo. Hindi ko na nino-neutral. May nagtanong naman sa akin, paano daw kung nakatigil ka tapos biglang meron nag-throttle niyan? Yan, nakaprimera ka. Responsibility mo na bilang rider to make sure na huwag mo namang hayaan basta na lang merong pumiga ng throttle mo. Syempre kung may batang palapit pa lang, makikita mo na naman yan eh. Salamat! Try naman natin sa city riding itong CBR 650R e-clutch. Ganda rin ang panel nito eh, no? Pero pwede nyo palang palitan to ah. So naka-white tayo ngayon. Punta lang kayo sa settings, and display, background. Yan, gawin natin black. Palitan na rin natin, gawin natin bilog. Yan guys, mas okay ba yan? Parang mas sporty eh, no?
So for me, goods na goods din pang city riding tong tong CBR 650R. Siguro mainly kasi hindi rin siya ganun kataas. Again, at least for my height, I'm 5'8", and hindi rin mabigat. Comparing kasi dun sa Z9 ko dati, yun medyo mabigat talaga. Pagdating naman sa fuel consumption, hindi ko pa masabi kasi nga bagong-bago tong bike na to. Nasa 13 kilometers pa lang yung tinatakbo natin. Pero sabi ni Google, around 20 to 21 kilometers per liter daw to. Which for me is okay na rin ha. Sa Z9 kasi nasa 18 kilometers per liter tayo dun. And common na tinatanong pala sa mga CBR tsaka CB is yung vibration. Ngayon city riding tayo, walang-wala, very smooth, wala akong nararamdaman. Kanina sa highway nung medyo bumira tayo ng konti, yun may naramdaman akong vibration sa upuan. Madali rin palang isingit-singit to kasi manipis lang yung footprint. Ang pagdating naman sa power, for me tamang-tama lang to. I mean, kung city riding, more than enough. Kung long ride naman, highway gaming, hindi ka na rin mabibitin dito. Kung low abiding rider ka naman, more than enough na yung power nito. Kasi kuya gumawa na. Pula pa. 2 seconds na lang, hindi mo pa hinintay. Yun ang hindi ko maintindihan sa mga rider sa atin. Mas mabilis ka bang makakarating sa pupuntahan mo kung hindi mo susundan yung stoplight ng 1 to 2 seconds na lang? Ito yung isa pang rason kung bakit dapat may manual mode pa rin. Siyempre sa mga naka big bike dyan, alam nyo na pag nasa tunnel kung ano yung dapat gawin. So para kanino ba ginawa ng Honda tong e-clutch? Obviously perfect for beginner riders to. Kasi nga hindi mo na kailangan mag-isip ng clutch, di ba? Pero sa mga seasoned riders, pwede pa rin to. May enjoy nyo. Kasi nga, kuha mo yung best of both worlds dito sa e-clutch. Kung may mga rides ka na gusto mo chill lang, di ba? Ayaw mo na mag-clutch, mag-e-clutch ka. Pero kung meron kang mga weekend ride o track day na gusto mo ng full control talaga sa bike, pwede mong i-turn off yung e-clutch. Full manual mode ka. And bago may magsabi na pinagandang tawag lang sa quick shifter yung e-clutch. Kung may magsasabi nun, hindi napanood yung early part ng video. Kaya ba ng quick shifter lang na walang clutch from stop? And I think alam na natin lahat ng sagot dun. Tamang-tama lang yung riding position mo dito. Lalo sa mga rider na mabilis sumakit yung leeg, yung lower back, pero gusto mag sport bike, good option to. And again, demo bike ng Honda flagship Paranaque itong gamit nating CBR 650R e-clutch. Kaya sa mga nagbabalak bumili nito pero gusto niyo munang subukan, gusto niyo munang ma-experience, pwede. Post ko na lang dito yung page ng Honda flagship Paranaque. Para kung interesado ka sa test ride, PM mo lang sila. Alright, so sa mga nagbabalak bumili ng CBR 650R e-clutch, sana natulungan kayo itong video ko. Pero kung meron pa kayong mga specific na tanong na hindi natin na-discuss, hindi na-tackle dito sa video, comment nyo lang. Try ko sagutin yan. Kaya maraming salamat guys sa mga sumama sa quick test ride review video natin. Kung meron pala kayong gustong makitang motor dito sa channel natin, comment nyo lang din. Para kung kaya naman nating gawa ng video, why not, diba? So again, maraming salamat sa mga nanood ditong video. Kita kayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.